topic for today is the mind is the battleground. Okay. Sabi dito, everything about you, your word, your actions, your relationships, your victories, or your defeats, even your destiny is always fought in the mind. Everything about you, yung hindi ko pa na-mention dyan, kasama na yun. Lahat patungkol sa'yo, okay? Yung mangyayari sa'yo, yung nangyayari sa'yo, yung nangyari sa'yo, ay pinaglaban yan o paglalabanan yan sa isip. Okay? Pag pinagsabi sa'yo, alam mo, napakamalas mo talaga, at tinanggap mo yun, malas ka nga talaga. Yung isip mo nag-agree, and then your body will just follow, and then the rest will be done na lamang. Pero this afternoon, I'd like to encourage you with this. You can change your mind for the good and change even your destiny and your future, and you will be blessed pa ng mas kapili pa. Kabataan ka ngayon, or even ikaw ay adult na, okay na sa 40s or 50s ka na, 60s ka na, para sa iyo din ito. Hindi lang ito sa mga kabataan lamang. So again, basahin natin muli-muli ng malakas. Everything about, gawin natin me, about you. Okay? Pwede na rin. Everything about me, my word, my actions, my relationships, my victories or my defeats, even my destiny is always fought in my mind. Naniniwala ba kayo dyan? Mamaya may mag-share sa atin ang kanyang testimony of how he became a Christian at bakit kailangan niya ma-convince mo na in his mind and when he decided, he just flew away with the Lord na talaga. Now, sa inyo, sa mga mahilig sa mga war films or anything na may barilan, okay, ang tawag sa mama na yan is sniper. Siya ay camouflage. Okay, kala mo siya ay tuwig lang nandiyan at hindi yan pampaganda. Yung mga sang-sang nandiyan, hindi yan dahil nilalabok siya. Okay? Lahat ng yan ay may kinalaman sa tinatawag na camouflage. You will look the same in the environment you are working on. Okay? Yung kamilyo, isang hayop iyon na pag humawak sa sanga o anumang bagay, nagiging kakulay niya yung sanga na yun o yung bagay na yun. Ang purpose nitong sniper na to, of course, is to snipe. Ano ba ang sabihin ng snipe? Mag-snipe. Barilin niya yung kanyang kalaban na hindi alam ng kalaban niya. And even as far as 1 mile, convert sa kilometers, 1 point something, 1.5. Thank you, John Vic. Palakpakan natin si John Vic. Even 1.6 kilometer away, kayang barilin ng mga mama na yan. Titingnan lang ang velocity, ang wind velocity, yung moisture ng air, na kinikwenta na may kasama pabisan yung mga yan. You watch mga sniper films, nakikita nyo yung even yung paghinga nila ay mayroong kinalaman sa kanilang pagbaril. Ang purpose nila, hit the target. Okay? Bakit ko pinakita sa inyo yung picture na yan? Okay? Ang purpose ng devil is to strike you. Hindi siya mapaparamdam sa iyo na siya ang diablo. He will not say, hey, I'm the devil. You see, I have horns, I have tail, and I have a fork. Okay, I'm the devil. Hindi niya gagawin yun. Why? Kasi pag nalaman mong demonyo siya, lalayo ka na sa kanya. So, siya ay mag-camouflage. At tipo, parang tingin mo, ay parang ordinaryong pangyayari lang. Gagawa siya ng circumstance, lahat-lahat. All of that is aimed. Yun yung kanyang barrel, yung kanyang telescope. All of that is aimed at you. At magkamali ka na isa ng konti, babarilin ka niya. And suddenly, your mind is affected. Bakit ako ito? Christian pa naman ako. Bakit ito? Nagloko? Iko-condemn ka niya. Lahat ng
mga weapon na pwede niyang gawin, ibabato niya sa'yo. Para lang mawala ka sa purpose mo. Going back. Everything about you, your word, your actions, your relationship, your victories, and your defeats, even your destiny, is fought in the mind. And the devil will try to affect you in any way possible. Minsan gagamitin niya ang sarili mo. Minsan gagamitin niya ang kapwa mo. Minsan kapwa mo Kristiyano. Minsan gagamitin niya ang family mo. All of those are targeted at you para mawala ka dito. This one. Ito pinaka-importante para sa akin. Your destiny. Of course, everything is important. Pero if you want to change your destiny, change your words, change your actions, change your relationships, or manage your relationships, and enjoy your victory and yung defeat mo, wag ka masyadong magulumahanan doon or maguluhan doon. But let the Lord work at you. Now, some facts about the mind. The mind is not just the brain. Pag sinabi ko, the mind, I'm not talking about only the brain. Pero, physically, the brain helps you think. Pero it's not only the only part ng mind. The mind is also your soul. Okay? Medyo komplikado siya. I'm not into that. Okay? Pero, let me just tell you, pag sinabi kong mind, it's not about just your brain. Okay? Kasi ang brain is physical. Okay? The mind is something na hindi siya tangible. Siya ay capacity to think. The mind and the heart is biblically interconnected. The mind is not different from the heart, or the heart is different from the mind. Okay? They are interconnected. Meron silang salasalabid na function. Minsan isipin mo, ako ba ay, ginagamit ko ba ang puso ko o utak ko? You can ask yourself, am I using my brain or my mind? Or my mind or my heart? In the Bible, kapag Hudyo ang ginagamit, God will talk about the heart. Pag mga Griego o mga kausap niya, okay? Diba, be transformed by the renewing of your mind. Sabi sa Romans chapter 12. Okay, nauna ako sa sarili ko. Sabi ni Mark Sanford, isa sa mga pillar na Elijah House Ministries. At ito sa lahat na napakinggan ko sa kanya, ito yung pinaka-gusto ko. Okay? Read with me. Think with your heart. Ang gulo, no? If I say to you, think with your heart. Pastor, parang ang hirap aga niya. Mag-iisip ako sa magitan ng puso. Yes, it is possible. Think with your heart. Ang daming biblical verses about that. Pero, one time para gamitin. Pero, you can think with your heart. And you can feel with your mind also. Okay, yung opposite. Akin na yun. You can feel with your mind. Okay? Tuloy natin. The maturing Christian is challenged to feed and to train his or her mind, including the heart, towards Christ-likeness. Now, think about this, brother. Gusto ng Panginoon maging katulad ka ni Kristo, but there will always be a sniper around. Ano yung challenge na ngayon? Okay? You want to be like Christ. There are circumstances or demons na gusto kang snipe. Magkamali ka ng content. Okay? Very silently, naka-camouflage, parang wala. At minsan, ang sisihin mo yung asawa mo. Wala namang kinalaman yung asawa mo. Minsan, sisihin mo sarili mo. Minsan, sisihin mo yung kapwa mo. Pero those people are sometimes, accomplice lamang. Or, nagamit lamang para mangyari yung mga bagay-bagay na yun. Okay? The mind is a spiritual battleground. Nakikinig po ba kayo? Okay, dyan sa mga nasa likod, nakikinig po ba kayo? The mind is a spiritual battleground. May labanan dyan every day. Every day sa buhay mo, may laban dyan. There's always a battle. When people treat you not so good, yung ginagalit kayo ng mga tao, there's a battle again in your mind. Papatulang mo ba itong na to? O tutuloy ko na lamang na langaw siya. Something like that.
there's a battle always. It doesn't mean na victorious ka kahapon, victorious ka rin today. Okay? Because circumstances come, people go, circumstances go, at ikaw may iwan dyan, nandyan ka. Ang mga tao sa paligid mo, pwede hindi maka-apekto sa'yo, pero ang tanong pa, ikaw bilang Christian, ikaw bilang tao, are you affected with your mind? Okay. Colossians chapter 3, verses 1 to 10, just sa verses na yan, nakikita ninyo na marami sinabi si Paul about set your mind, gano'n, pero sabi sa verse 1, if you then have been raised with Christ, okay, notice nyo yung word na if, sa Tagalog, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, okay, pause mo na doon. Ang tanong ngayon na ito, do you have a new mind? Kasi pag nakipag-isa kay Kristo, ito'y bago na nila. Even yung mind mo, even your mind will be changed by God. I don't know kung good news sa inyo ito. Iba sa inyo nakagano lang tingin. Iba sa inyo ano ba nangyayari ngayon. Confused ba kayo? First time nyo lang ba narinig ang ganito o many times na? Pero ang tanong pa rin again is this. Ikaw ay binuhay na muli kasama ni Kristo. Do you have a new mind? Kasi ang lumang kaisipan ko, okay, by the way, Tagalog ng mind ay kaisipan. Ang kaisipan ko, lumang kaisipan ko, makasarili. Mamaya, titignan natin lahat yan mamaya. Okay? Pero ang question muna ito, do you have a new mind? Pag ako ba ay nakikipagrelasyon, am I using my new mind, Brother Boyet? Or am I using my old mind? Kapag ako ay nakikipag-usap sa mga tao, when I deal with people, do I use my new mind or my old mind? Titingnan natin yan. Kapag ikaw ay may problema dumarating, am I thinking with my new mind or with my new heart, with my new life? O yung dati pa rin ako? Okay? Now, if you have a new mind, I have 4 proposals. I have 4 suggestions based on Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 10. If you have a new mind, then seek heavenly things. Okay? Sabi ng verse, seek the things that are above where Christ is. Where Christ is. Okay? Before ko i-continue ito, I would like to call on somebody na medyo na-challenge na si Lord in a way. At nag-isip siya, and later on, nung na-convince siya, nagtuloy-tuloy siya. May mga tao kasi, kapag lumapit sa Panginoon, half-hearted. At kay Lord ako, kinabukasan, kay Lord ba ako? Pero itong tao na to, sabi, hindi, ayoko dyan, yan, parang yan. Una, cynical siya, medyo parang hindi siya nilatanggap. Pero nung nag-decide naman siya, all out naman siya. Nung nalaman niya, okay, na ang Panginoon ay totoo. And the rest ay history na. Pero I'd like to call on, isa sa mga kabataan natin na mag-graduate ng 4th year this year. At siya ay nag-graduate as, sabi ng kanya teacher, ay valedictorian siya. Nasa siya ngayon. Okay, tawagin natin. High school bro, high school. Sure. Okay, siya yung kapatid ni John Vic unofficially. Tawagin po natin si Delbert. Medyo kinakabang ko. Parang kung magsisimula. Nagsimula po ito nung nalaman ko kung may Bible study sa malapit sa school namin sa Kubo. I-invite po ako ng 3 tao. Una po si Sir Doyle, tapos nalaman po ni Irish. Tapos yung huli po si Tita Grace. Grabe yung pamimilit ko yung ginawa nila sa akin. Huwag po nila ako papayag. Tapos, sa 3 pong silang namilit sa akin, ang sagot ko lang, ayaw ako, masusunog ako. Ayun yung dahilan ko. Tapos, sa isang araw, parang nag-decide ako na
try ko mag-Bible study kahit isa lang. Tapos wala naman naging masamang epekto. Tapos bigla na lang nila akong tinanong na gusto mo na ba mag-attend ng church. Sagot ko na naman ulit, baka lalo po ako masunog. So sabi po nila, itry mo lang kahit isa lang. Tapos kapag di mo nagustuhan, sige, bahala ka na sa buhay mo. so para tumigil sila, pagka-attend ko isang beses, masaya naman, happy. Yes. Wala naging problema, parang it's a perfect day. Tapos, hanggang sa, nagugulahan pa rin ako kung tutuloy ko ba ito o hindi. Hanggang sa nag-isip na ako isang madaling araw at ayun, 3 a.m. ng madaling araw, nag-isip ako, kung itutuloy ko ba o hindi. Nag-decide na ako nun, sabi ko, ituloy ko mga 2 months. 2 months lang. Nagkala namin pa. Tapos yung tinuloy ko, after mga 2 months, wala naging epekto. Masamang epekto lang nun, nung ayaw nilang maniwala na nagsisimba na ako. Nung lahi ko, ayaw maniwala na, aba, nagsisimba ka natin ito. Opo. Tapos isang araw, nung pinipilit, ako naman yung namimilit sa kanila magsimba. Tapos niloloko nila ako, ay wag na, baka masunog din kami. Tapos, after mga 2 months, nagtuloy-tuloy na ako. Tapos, nung nakilala ko na yung Panginoon, parang lahat ng achievements ko sa army, sa karate, sa judo, isa lang yung masasabi ko na napakasarap pala na may kinikilala ng Panginoon sa akin. Napakasarap palang ialay lang ng mga nagawa mo para sa Panginoon. Yun lamang po. Let's pray for you. Kasi isa siya sa mga sample na hindi agad naniwala. And it's good. Bisa pag mabilis maniwala, there's a problem with that. Okay? Pero nung na-convince na siya, sabi niya, wow, totoo na to. Okay? Karirinan natin to. So would you extend your hands kay Delta? And let's pray for you. Father, ito po yung kabataan, he is like other teenagers, Lord. Pero you have a wonderful plan for his life. Come, Lord, change him. Manifest mo sa kanya, ipakita mo sa kanya, kabutihin mo, baguhin mo lalo pa ang kanyang puso't isipan according sa wangis ng aming Panginoong Jesus. And bless his family and may his whole family, Lord, come to know you, Lord God. And may his heart be always concentrated, Lord, and focused on you. At anuman ang mga challenges na ngayon, even, Lord God, sa kanyang pag-graduate, even sa kanyang pagtuntong sa college this year, Lord, ikaw po mangusap sa kanya. Ikaw, Lord God, ang magbigay sa kanya ng kapanatagan that you will never leave him nor forsake him. He has you as his friend, Lord God, and you will bless him all the more. Thank you po sa buhay ni Delta, and we command your blessings to come upon him, his family, his studies, everywhere, Lord God, in every situation no matter what. Thank you, Lord God. We bless him in Jesus' name. Amen. Kanina ko lang po sa kinausap na i-share yung testimony niya. Okay, sino bless sa testimony ni Delta? Praise God. Praise God. Bless na bless yung kapatid. Okay. If you have a new mind, you will feel this desire to seek heavenly things. Mag-desire ka na, Francis, na ano ba itong mga makalangit na mga bagay na ito? What are these heavenly things? Where Christ is. Hindi ka na tumitingin lamang pa gano'n sa mga tao o sa paligid at naawa ka sa sarili mo, but you're looking not just forward, sideward, but you're looking upward where Christ is. At alam mo, you know and you know and you know for sure na mga ginagawa mo ay nakadedicate sa Redemptor, sa Panginoon. And with that, sasabihin mo na, ay, may sense pala ang buhay ko.
Kasi may mga tao, at the end of the day, pagkatapos na nagawa niya lahat ng mga kalokohan niya o lahat ng mga gusto niya gawin, pagkatapos ng buong isang araw, ano ba nangyari? Wala lang. Here, having a new mind or having your mind think of heavenly things or seek heavenly things, makikita mo ngayon ang gawa ng kalaban sa buhay mo. Uy! Kasi bakit? Nakikita mo may standard ng Panginoon. Itong ginagawa ko na to is not of the Lord. Ito ang ginagamit lagi ng Diablo against sa akin para ibagsak niya ako. So, I will not seek that activity or that sin anymore. I will seek heavenly things. Secondly, if you have a new mind, brethren, if you have a new mind, set your mind on heavenly things. Seeking is different from setting. Seeking ay yung inaalam mo pa, ano ba? Setting, ito na. Okay? Seeking is like this. Pag may nawala kang bagay, okay, hinahanap mo. Okay? O pag may pinapahanap sa'yo, minsan may pinapahanap sa akin si Grace, sabi ko, nasan ba yung sunblocks dito? Sabi niya, malaking bote yung ganun hanap ka dyan. So, kanina ito nangyari, saan ba itsura? So, naghahanap ako, pero nang huli, nakita niya somewhere, hindi ko nakita. Okay? I don't know, parang ganun. Pero, when you're seeking, minsan ang daling mag-give up. But when you sought what you're seeking, at nag-set ka ng mind mo doon, it's a different level. So, sino dito masipag maghanap? Mapalad kayo. Sana dumami lahi niyo. Okay? Sino dito tinatamad maghanap? Madalas. Nakakasap kayo maghanap, di ba? Lahat na hinahanap mo, ayaw mong makita. Diba? It's hard to seek for things that you don't want to find. Kapag hinahanap mo yung gusto mong hanapin, talaga maski carpet, maski mesa, okay, Nora, kakalikutin mo lahat-lahat. The challenge of setting your mind, sabi pala natin yung verse, sorry. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Pero other people are thinking, kaya mahirap i-set your mind on heavenly things because ang mindset ng mga tao is this: there's no life after death. Minsan pag nabuhay yung mga tao, alam mo lahat ng kalokohan gagawin, lahat ng mga bagay-bagay gagawin, thinking that kapag nagawa ko ito, wala namang judgment, wala namang Diyos, wala namang anything na mangyayari. So gawin ko lang ito, mangyayari, and then tapos na. Minsan hindi natin gustong gawin yun, pero yung buhay natin nagpapakita na ganun tayo. Setting your mind on things that are above. Okay, what are the things that are above? Ano yung mga bagay na nasa kalangitan? The skies? Yeah, okay, good. A guard. Okay. Of course, God is there. God is above. God is also here. Pero kapag nabubuhay tayo dito sa mundo, okay, sabi ni Paul, sabi niya, I consider everything rubbish. Lahat ng mga bagay ay walang kwenta. Makuha ko lamang si Kristo. Sa akin sabi natin, para bakira ng konti yan. Corny naman. Alam nyo, there's a big difference with a person na ang isip niya makalupa lang doon sa tao na makalangit ang isip. Yung makalupa, lahat. Di ba? Pag yung kapitbahay niya may ganito, dapat meron din siya. Okay? Well, hindi naman talaga gagamitin. Okay? Appliances or property, bibili na bibili, investment like that, that's good. Pero, what about para sa yung mga bagay na ginagawa mo? Yung isip mo, maraming tao nag-iisip kung paano maging umasenso sa buhay. And that's not bad.
Pero kung yun lang iniisip mo, yung pag-asenso without Christ, then there's a big problem. Sabi ni Deltor kanina, sabi niya, natutuwa siya, masarap pala yung feeling na yung lahat ng ginagawa mo ay meron kang pag-offeran, meron kang pagbibigyan, meron kang pag-aalayan. And of course, he's talking about God. Now, yung ginagawa mo, nakaalay ba sa Diyos yan? The way you spend your money, nakaalay ba yan sa Diyos? The way you spend your time. Pagtulog lang ako ng tulog, di ba? Kapag lagi ko sinasabi, tanghali nagigising, naghahanap ng almusal. Di ba? Galit sa nanay. Nay, ba't din ako tinira na almusal? Anak, ayos 12 na, wala nang almusal. Di ba? And we find ourselves thinking na, dapat kasi ako iniisip nyo. Okay? At mahirap yun. Mahirap na gawin mga kapatid na lagi mo isipin lang ang sarili mo. Sabi ni Whitney Houston, the greatest love, learning to love yourself is the greatest love of all. I don't know if you agree. Agree ba kayo doon? Iba sa inyo, pinakanta na talaga. Learning to love yourself is the greatest love of all. Tanong sa inyo, may mga tao bang hindi nagmamahal sa sarili? Ilan kaya ang tao sa mundo na hindi mahal ang sarili? I think lahat ng tao, hindi mo na kailangang turuan na mahalin niya ang sarili niya. He already loves his own or her own. Diba? Kaya kami kasabihan tayo, diba? Ang akin ay akin, ang sa'yo akin din. Diba? Kayo, sa magkakapatid, diba? Noon, uso sa magkakapatid sa amin, pag kumakain, nagnanakawan ng ulam. Kumakain kami, isang malaking pamilya kami. Okay, mga pinsan ko, tapos yung half-sister ko, at mga nanay ko, tatay ko, nandun din. Okay? So, kami mga bata, nagkakadikit siya. So, iba nagkakamay, iba nagkakabiyertos. Pagka hindi ka maingat, at hindi ka nagmatsyag, yung tatlong hotdog mo, magiging isang lang yan. Pag hindi mo binantayan ang teritoryo mo, at hindi ka nagmatsyag sa paligid, kaya ginagawa ng kuya ko, ang gagawin ng kuya ko, what he does is this. Okay, he hides yung hotdog beneath the rice. Para may loader sa loob. Oo, gagano'n niya pa. At unti-unti niya yun at nakatingin sa amin. Pero pag di kami nakatingin, yung hotdog niya nasa ilalim, meron pa sa ibabaw dumagdag. At meron isa sa amin na nawala na ng hotdog. Okay? So, kailangan mo magbatsyag. Nakaset ang mind niya, hindi ako makukuha, ako pa ang mangunguha. Kaya asal na asal kami sa kuya namin. Maski yung ate ko, na mas matanda sa kuya ko, asal din. Pati nanay ko, asal na asal sa kanya. Kasi nag-aaway kami minsan, ulam ko akin yan. Sabi nga ba, ay ito. Dito na kukunin. Paano kukunin yun? Dinilaan na. Diba? It's like this, eh? You have your hot dog, and somebody takes it, and the time you want to get your hot dog, okay, that person says, is this yours? Is this yours? Hindi, sa'yo na yan. Ang hiyang-hiya naman ako sa'yo. Setting your mind on heavenly things is like this. You want results na. Ano mangyayari if you have mind that is set on heavenly things? Wala dyan nakalagay na, pero you will receive peace, you will receive direction, your future will be much better, your relationships are better. Why? Because you love your husband or your wife more than you love yourself. Imbis na ikaw ay manguha ng hotdog, mamimili ka ng hotdog. Gusto mo ng hotdog? Okay, magagalit ko. Of course, we do not do things like that, okay? Number 3, wow, ang bilis natin, ha? If you have a new mind, yan, I would like to emphasize on this. If you have a new mind, put to death. Patayin. Sabi niyo, patayin.
Patayin. Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, patayin. Kailangan mamatay ka sa mga sarili mong desires? Pagnanasa. Okay, ulitin ko na sa Tagalog. Kailangan mong mamatay sa sarili mong pagnanasa. Tingnan mo sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, mamatay ka na. Ay, hindi. Of course na. Sa sarili mong pagnanasa. If you are a selfish person, if you want, listen here, brethren. If you are a selfish person, you will put to death earthly desires by being generous. Yung mga makasarili, magiging mapagbigay. Yung mga mapanirang puri, ang gagawin niya na, nag-i-encourage na. Those who live their lives telling lies will now tell the truth. Tingnan niyo yung verse. Okay, go. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. But now you must put them all away. What's this? Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to each other. What is the earthly desires? You know, sexual immorality. Okay? Diba? Malawak yan. Kasama ng sexual immorality is pornography, lust. Diba? Sabi ng ibang mga tao sa mga tao, I love you. Mahal na mahal kita. Pero actually, hindi I love you, hindi I lust you. Ikaw ang pinaka-sexy sa lahat na naging girlfriend ko. So ikaw ang mahal ko ngayon. For now. People who are earthly o makamundo or worldly. That's why ang theme natin for the month is fighting worldliness. People who are worldly see things. Kumbaga parang sa mata lang. As is, per se. Pag nakikita kitang ikaw ay ganyan ka na talaga. Pangit ka na talaga. O hindi ka welcoming. Hindi ka pleasing, then hindi ka talaga pleasing. Pero, people who have put to death earthly desires, okay, tinanggal na yung mga bagay na yun. Unti-unti nawawala yun. When you see people who are not well-groomed o ano pa man, not pleasing, you will help that person to become pleasing. Hindi pagkwentuhan natin, ito pala si Deltor pala, ganyan pala yan. Pag nag-church lang pa yan, toothbrush. So, don't make it. Okay, ibig na, of course, joke lang yun, alam mo, Delta yun. Kasama niya lang Tuesday doon, okay. Sabi, ibig na gawin ko yun, sabi ko, Delta, may regalo ko sa'yo. Huwag ka nagkapar sa toothpaste and toothbrush. Paano mo pala sabihin ng isang tao na meron siyang body odor? Malakas ang dating. Diba ang sagwa naman, sabi mo, uy, may tutok ka ba? Diba ang sagwa? Diba? Put to death whatever power is in you. Guard. Ganito daw, sabi ng kaibigan ko. Gagawin mo ganito, pagka talaga medyo hindi ka na makatiis, you approach your friend, one-on-one, huwag mo yung pangalalakan, one-on-one, and tell him, may BO ba ako? Wala. Ay, wala. Buti ka pa, meron. Diba? Minsan ang hirap sabihin eh. Diba, if you're concerned with other people, ayaw mo silang saktan, ang hirap kayo sabihin yung tama. Diba? Minsan sarili lang tayo magparinig. Kapag may mga tao tayo hindi nagugustuhan, gusto parang mabilis na paraan, parinig na lang. Diba? Parinig na lang tayo. Kayo dyan.
Nakatingin lang kayo sa akin, pero tulog na pala kayo. Okay? Papagalitan. Yung bata, sa family, yung mga anak, yung mga parents, it's either napapabayaan lang, hayaan mo na, malaki na yung anak ko, kaya, ay hindi, magbabago niya yung balang araw. Yun yung isang extreme. Ang isang extreme ay ito. Konting mali lang ng bata, sobrang papagalitan na. And those are two extremes. Okay? Hit the face of the child na medyo makulit. Okay? Or just turn away. Kaya magbabago din yan. Magbabago din yan. Ilan taon na ba sa akin? 45 years old na eh. Magbabago din yan. Pero hindi eh. If you want to change people, if you want to put to death earthly desires, you must remove any slander or any anger and help your neighbor also to recover from those things. Kung siya ay magagalitin, ikaw ay magagalitin, tulungan mo yung magagalitin. There's always somebody na nagsasabi, ay ayoko dyan, pastor, nahihiya ako. Ayoko pumunta dyan, nahihiya ako. Don't worry, like siya sabi, marami doon nahihiya. Itong pakilala kita sa mga nahihiya din. O di dahil grupo na kayo ng mga mahihain. Na-encourage tayo doon. Amen ba? Do not lie to each other. Halimbawa, kinamusta ka? Kamusta ka na, kapatid? Okay, standard na sagot, di ba? May ask somebody, how are you? Standard na sagot, I'm okay. Ngayon yung okay na yun, okay ba? O medyo okay? O parang gusto ko maging okay, pero ngayon hindi pa ako okay. Alin doon? Di ba? Alin ka doon? Pero, if you ask somebody, kumusta ka na? At gusto mo ng sagot, at gusto mong sumagot ng bayo, tinanong, ng mas maayos, sabi mo sa kanya, plainly, ati-ati na to, pero medyo asarap na yung araw na ito. It doesn't mean na hindi ka na Christian, it doesn't mean na masamang tao ka. Pero maraming tao na project, people are projecting images. Okay, yung parang sa kanila, I'm this, I'm that, pero actually hindi mo pala. Okay? Kapag nasa ka, kita mo nasa ka. Pag natutuwa ka, ipakita mo rin. Huwag pag naasar ka, kita. Pag natutuwa ka, hindi nakita. Diba? Sa bahay, pag may pinapagalitan, pag may nagkamali, pag pinagalitan, dikdik na dikdik minsan. Sa church, minsan, ganun din, dikdik. Pero pag natutuwa, ay, baka lumaki ulo niya, kayo na lang. Hindi. Kung ikaw ay naninita ng mga mali ng iba, siguraduhin mo rin mag-encourage ka din. Amen. Oh, late ka na naman, brother. Ano ba? Ilang taong ka na ba, Christian? Darating na si Lord, late ka pa rin. Pag dumating na maagay kapatid na yan, sabihin mo, ay, ngayon lang yan? Pakitanda mo yan. Or anybody else na gusto mo isipin. Or anything else, sorry. Pag dumating na maagay kapatid, wow, it's good, ha? Mabuhay ka. Nagbago ka na. Hindi kayo. So, you can say to that person, sabihin mo, it's good, bro. Maagay ka na. Purihin mo rin yung tao. Not just the bad things. Okay? Ako na-retepo ko minsan magsabi ng mga mali sa mga anak ko, pero kinukorek ko ng Panginoon eh. When I'm talking with my children, it's easy to trace na, oh, ito si Jen, oh, ito si Chief. But it takes a lot of energy to see the good in them. I need to pause lang, saglit lang, and then isip, ano ba yung maganda sa bata nito? Pupurihin ko naman siya. Not just the bad things lang. So putting to death earthly desires, kasama doon yung attitude mo. How you treat people, how you relate with people. Yes, mahirap. Sino ba nagsabi madali? Amen ba, Daddy? Okay? Mahirap. Ikaw nagbabago, yung kapwa mo hindi. Okay, balik tayo natin, in reverse. Yung kapwa mo nagbabago, ikaw hindi. Ang hirap. Hirap siya doon. Kung siya yung nagbabago na. Hirap ka rin kung ikaw lang nagbabago. Why not talk? Why not just talk it out? Okay, I'm this, you're that. Baguhin mo yan, babaguhin ko rin ito. Magtulungan tayo at let's see each other na mas maganda ang relationship. Amen? But it takes a lot of energy. Sa mga mag-asawa minsan, di ba, kakayaan na, ganyan ugali niya, never lang yan. O, balang araw, darating yun, babago din yan. Hindi eh. What gets talked about gets done. Kapag pinag-uusapan na iaayos, kapag hindi pinag-uusapan,
hindi naayos. Tingnan mo, sa isang family na hindi nag-uusap yung pamilya, marami na mga discouraged na mga members of the family, malungkot na yung nanay, discouraged na yung tatay, yung mga anak naman, wala nakikitang direction sa bahay. Okay? And people are really discouraged na in the family. But if that family begins to talk, they gather around, let's talk. Okay? Pag-usapan natin, saan ba papunta ang pamilya natin? Okay? Nunuwa ba ako? Okay, I'm being very basic dito, na. Saan ba papunta ang pamilya natin? Okay na ba tayo na ganito na tayo? Ang church, ang school, o ang trabaho natin, our livelihood, ano bang plano natin sa buhay natin? Do we have plans for our lives? Na pwedeng isubmit sa Panginoon, Lord, I want you to bless me. Si Jabez, sa Old Testament, First Chronicles somewhere, nakita niya ang sarili niya na in pain lagi. He is very problematic person, Jabez, in the Bible. Alam na sinabi niya? Yan yung sign of verse na. Saan ba namin? Okay, help me. And I want to read yung prayer niya. Kaya naalala ko lang ito ngayon. Si Jabez, nakita niya ang sarili niya, nabuksan ang kanyang isipan, there's something wrong with my life. You need to find the direction of your life. Otherwise, sasabihin mo na naman na, okay na itong buhay ko, okay na ito, ganito lang, hanggang dumating, hanggang mamatay. Pinanganak akong mahirap, mamatay akong mahirap. Pinanganak akong ganito, then, hindi. You need to find your direction. You need to use your mind. Gamitin mo isip mo, ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa'yo? Amen? Example na, tayo ba forever nandito lang? Binibless kay Lord? Di ba kaya tanutan tayo naman na naging blessing? Diba? There's so much more. Kita nyo? Makakasa natin. Sa 4. Sabi dito, chapter 4 verse 9, there was a man named Jabez who was more distinguished than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth has been so painful. Yung nanay, ang pangalan sa atin, kung pinakinggan yung Jabez, ganda Jabez, so parang campsite sa Cavite, di ba? Pero ang pangalan Jabez, pag tinagalog, o pag inabang translation is painful, or sa pagtagalugin, masakit. Diba? Lumaki ka ang pangalan mo masakit. Uy, masakit! Nasaan si masakit? Bakit ba talaga ng tao? Itong tao saan masakit? Ano ba? Pangalan niya pala, ang sakit na. And listen here. Sabi niya pa rito, he was the one who prayed to the God of Israel, oh, that you would bless me. Diba? Nakita niya sarili niya, painful na buhay ko, painful pa pangalan ko, pati bulsa ko, painful din ata. So what more, Lord? Sabi niya, oh, that you would bless me. Okay? And extend my lands. Pangalawa, please be with me. Pangatlo, in all that I do and keep me from all trouble and pain. Apat ang kanyang prayer. Thank you. Lord, bless mo na ako. Are you praying to the Lord? Lord, bless me. Sabi mo, makasarili prayer yung pastor, hindi. There are times you need to ask God, Lord, ano ang gagawin ko para i-bless mo ito? Lord, puro problema na ako eh. Hindi na masaya ang husband ko o wife ko sa akin eh. O ang family members ko, hindi na sila masaya sa akin. Lord, ano kailangan gawin para maging blessing naman? What should I do that I may be a blessing, not just yung hingi ng hingi? Lord, gusto ko ako naman ang nagbibigay. Diba? Lord, I don't want to be the person na lagi nagpapalibre. Libre nyo naman ako. Okay? Lord, I want to be yung taga-libre naman. Sino gusto ng libre dyan? Ako naman, yes. Okay? Pero hindi ka try harder na. Kaya mo lang fishball. Fishball lang kaya mo ilibre sa inyo. May kanto dyan, may fishball dyan. Okay? Kung kaya mo naman ang Vikings. Vikings naman tayo. Vikings. May fishball sa tabi ng Vikings. Kapag ka si Jason. You see, kailangan naman change your mind from earthly desires. Kung ba minention dyan yung mga evil desire, covetousness,
Ito covetousness, pag tinagalog mo ito ng mahaba, yung akin, akin, yung sa'yo, akin din. Yun. Okay? Pagiging magagalitin. Ito naman, puot na to. Ito naman, pagiging malisyoso. Paninirang puri. Itong paninirang puri, ito isa sa mga mahirap. Listen nyo yung mga kapatid. Anong paninirang puri? Wala sa doon ng tao pinag-uusapan na walang planong tumulong. Chismis din sa ibang salita. Pinag-uusapan natin ang isang tao, pero ang purpose lang natin, pagkaisahan siya. Without any desire na tulungan siya. Okay, pag-usapan natin si ganito. Pero kasama doon, ano may tutulong natin sa kanya? Pero pinag-usapan lang, oo nga. Ay, may bully, harap-harapan na. May bully. Minsan ganito daw, kwento ni Pastor Ronnie, isang pastor noon, nakita ko, sabi niya, minsan, ang mga pastor, ginagawa kanin. Yung wife, yung ulam. Habang kumakain yung mga, sa kwento niya to, sila yun. Kakain mo gano'n. Oh, si pastor, ano nga? Ano ba yan? Tapos, pag susubo ng ulam, ay, yung asawa niya naman, ganito, oh. Okay? Buti na tatlo kami dito. Siguro. Misero, pag-uusapan ng kapitbahay. Okay, yung church mate. When we talk about people, be sure, especially kung negative na katangian ng tao na yon, be sure may intention kang tumulong. Pag wala kang intention tumulong, huwag mo na intention. Amen? If you have the intention of helping the person, find another person, pwede mo siya makausap. Uy, may time ka ba? Usap na tayo. Joy, pag-usapan natin si Han. Concern mo kay Han. Kasi agad ito Sorry Han. Diba? So, agad mo natin. So, ito yung may concern. Ano ba yan yung may tulog ka yan? O, siya, bigla doon ang hinilig sa akin. Sagot lang naman dyan, pakainin natin siya. Sabi mo lahat siya. Buffet, ha? Diba? Pero when we talk about other people, Christy, concerned ako kay John Vic. Pero si John Vic, grabe, last ko lang humilig mo. Pag humilig, lumangalig yung bahay, grabe. Ano, pero concerned ako sa kanya. Alam mo, si John Vic, naku, concern, pero sinisismis lang. Kung mag-pray niya natin si John Vic. Ha? Minsan, Christian, di ba wala? Si Christian is not the right person to talk about this person. Tama? Kapag ikaw ay may problem with your wife, di ba wala? Kapag mga lalaki, mga may asawa dyan, pakitaas ang kamay, we have the tendency minsan na ikwento to another person. And the most dangerous ay ikwento mo yun to a female person. Pero may tips sa akin sa tatay ko. Pero huwag niyo nang alamin. Why? That person will begin to develop with you. Si pastor. Wow, ano ba si brother? Huli! Kawawa na si sir. Diba? Kaya may mga palikero na very good on women kasi they get the emotions of women. Payo ka na tatay ko sa akin yun. And it's not good. Diba? To play with emotions of other person. If you have a problem with your wife, don't talk to another female person. Talk with a male. Okay? At kaya mo siya ma-develop sa'yo. No. Okay? Number 4, lastly, if you have a new mind, put on the new self. May mga minensyon na ako kanina. Okay? Kadugtong na lang ito. Having put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its Creator.
If anyone is in Christ, he is a new person. The old has gone, the new has come. Amen? The old is gone, the new has come. Ang kailangan mo lang gawin ay ito. Kung ikaw ay dating aso na naging pusa, halimbawa lang na, huwag ka lang kumahol. Magmiyaw ka na. Dali lang. Dati ikaw ay parang aso. Tayo na ay parang aso. Bumabalik ka sa suka natin. Pero if you want to put on the new self, very simple lang. Kung ikaw ay pusa, magmiyaw ka. Pag ikaw ay pusa, kumahol ka. There's something na problematic about you. Amen? If you have the new heart and the new mind from the Lord, it's easy to worship the Lord. Amen? Ang dali. Why? Nandun sa loob, lalabas na lang yun. Pero if you don't have the new mind and the new heart, struggle yan, kapatid. Grabe. Hindi ka makapag-worship kay Lord. Why? Because you don't have the capacity to worship the Lord. But if you have the new self, you just put it on. Kailangan mo lang ilabas. Diba? God gave you love. You can give love. God gave you peace. You can give peace. Pero kung wala ka pa sa Panginoon, God did not give you love. How can you give love? You can give lust. Kasi meron lahat ng mga taong gano'n. But not love. Okay? If you have a new mind, seek heavenly things. If you have a new mind, set your mind on heavenly things. If you have a new mind, put to death earthly desires. And if you have a new mind, put on the new self.